Nakakita ka na ba ng dahon ng kurutan? Isang uri ng tuyong dahon na anumang gusot mo at kuyo mo dito ay hindi ito mapupunit o masisira kagaya ng ilang pangkaraniwang tuyong dahon na malutong at marupok. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating talakayin ang mahiwagang dahong ito na marami palang dalang gamit, bisa at kakayahan, ang pambihirang dahon ng kurutan. Kaya kung mahilig kayo sa mga pampaswerte, mutya at mga kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa inyo. Nakakita ka na ba ng dahong ito ng kurutan? Isa sa mga maraming klase ng dahon na mahiwaga at kakaiba, sapagkat bagaman ito ay tuyo na, hindi katulad ng ibang tuyong dahon na malutong, marupok o mabilis masira. Ang dahong ito ng kurutan ay kakaiba, sapagkat anumang kuyom o gusot mo dito ay patuloy itong magbabalik sa natural nitong hitsura. Maliban na nga lamang kung gamitan mo ito ng matalim na bagay katulad ng gunting o kutsilyo. Ito nga ang mahiwagang dahon ng kurutan. Isa sa maraming klase ng mga dahon na nagtataglay ng kunat maging sa mga tuyong dahon nito. Kadalasang makukuha ang dahon ng kurutan sa mga ilang liblib na bundok sa Laguna at Quezon, at gayon din naman sa parteng Katimugan. Ang dahong ito ng kurutan ay kakaiba at tulad ng dahon ng laurel ay pinaniniwalaang napakabisa rin sa paghahatid ng swerte sa kaperahan. Partikular na sa mga mayroong tindahan, grocery stores at iba pa. Maaari mo rin itong ihalo o isama sa iba pang mga pampaswerte upang higit nga itong maging mabisa. Ang dahon na ito ng kurutan ay isa ring mainam na pamproteksyon sapagkat maaari mo itong pahiran ng lana o langis, pausukan at basbasan o lapatan ng orasyon. Ay mainam nga rin itong pamproteksyon sa sarili laban sa mga masamang tangka, banta, palipad hangin, tigalpo o lalang ng tao katulad ng usog at balis kung tawagin. Gayon din naman laban sa mga masamang elemento sa paligid. At tulad ng ibang mga pangontra sa mga kamalasan, ay mainam din ito sa kaperahan, sa negosyo man, sa sugal at sa mga bagay na kaugnay ng pera. Tulad din ng dahon ng laurel, maaari mo itong sulatan ng inyong pangalan at kahilingan, ilagay sa kaha o sa ilalim ng mga paninda o kaya naman ay sa inyong wallet. Mainam din itong isangkap sa mga bote ng alak at pinaniniwalaan ding nagtataglay ng natatanging bisa. Kaya naman kung makakuha ka o may magbigay sa iyo na kagaya ng dahong ito ng kurutan, ay iyo itong ingatan. Subalit lagi nating tatandaan na ang mga mutya, pampaswerte at bertud ng kalikasan ay gamitin lamang natin bilang gabay at tulong. Dahil ang ating mga pag-asenso sa buhay ay nakadepende pa rin sa ating pagsisikap at pagsisipag. At syempre, huwag makalimot tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dahon ng laurel, isa rin palang mabisang panggayuma, at kahit nasaan ka man ay makakaasa ka na hahanapin ka ng iyong sinisinta kung gagamitan mo siya ng dahon ng laurel. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba ginagamit ang mga dahon ng laurel sa panggagayuma. Bakit nga kaya ito epektibo? At ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman sa misteryosong dahong ito. Nakakita ka na ba ng dahon ng laurel sa ulam ninyong adobo? Tama, ang laurel ang dahon na kilalang sangkap
sa sikat na Pinoy putahing tinatawag nating adobo. Batid mo ba na ang dahong ito pala ay isa ring mahusay na panggayuma? Ano nga ba ang laurel? Ang laurel o Laurus nobilis o bay leaf ay isang uri ng munting punong kahoy na nagtataglay ng maberde at mahalimuyak na mga piraso ng dahon. Marami rin ang mga klase o pamilya ng punong gaya nito, na karaniwang kinukunan ng dahon upang patuyuin at gawing sangkap sa mga putahe. Mainam ding gawing indoor plants ang halamang laurel, sapagkat ang mahalimuyak nitong mga dahon ang magbibigay ng sariwang halimuyak sa loob ng inyong bahay. Ginagamit nga rin ang laurel sa panlunas ng ilang karamdaman gaya ng pasa, sakit ng ulo, infection, at pagkaparalisa. Ang bawat dahon ng laurel ay mabango dahil sa taglay nitong essential oils na kung tawagin nga ay eucalyptus. Subalit maliban sa gamit nitong pang-medisina at sangkap sa mga pagluluto, ang dahong ito rin pala ay mainam na panggayuma. Mayroon ka bang kasintahan o minamahal at ayaw mo na magsinungaling siya sa iyo? Ayain mo lamang siya at magtungo kayo sa ilalim ng laurel tree. Pumitas ng isang dahon nito at hatiin ito sa dalawa at pareho ninyong itago ang bawat piraso nito upang magtagal ang inyong pagsasama. Kung sakali naman na ikaw ay may natitipuhan o nagugustuhan, malayo man ito o malapit sa iyo, maaari mo siyang mabingwit o mapaamo. Kumuha lamang ng isang piraso ng dahon ng laurel. Isulat ang buong pangalan at edad ng kapanganakan ng iyong natitipuhan at kalakip ng inyong taimtim at taus-pusong pagnanais na mapaibig siya. Ay dahan-dahan mong sunugin ang tangan mong dahon ng laurel. At kung wagas ang inyong pagnanais at malinis ang inyong hangarin, ang inyong kahilingan ay matutupad. Sa tulong ng sinunog mong dahon ng laurel, ay lagi kaniyang iisipin at sa huli ay maaaring kayo nga ang magkatuluyan. Maaari mo rin itong gamitin sa ibang wish mo pa sa buhay, gaya ng mga pangarap, dalangin, o wish na matagal mo nang inaasam. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magtungo ka na sa kusina at humanap ng dahon ng laurel. Hindi lamang magandang halaman sa bahay, kundi isang dahon na maaaring magpabago pa nga sa iyong buhay. Subalit lagi pa ring tatandaan na sabayan pa rin natin ng gawa ang lahat, lalo na nga ang pagtupad sa ating mga pangarap sa buhay. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong